Santos. Amen. Hallelujah. Sino handa na umawi at purihin ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Awit natin Diyos. Ang sa masigilang awitin natin siya. Walang imposible. Praise God. Isang papalapakan natin purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Yes. Walang imposible sa Panginoon. Glory, glory. Hallelujah. Awit natin Diyos. Walang imposible sa aking Diyos. Yes, O God, kayang-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tuwid mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa aking Diyos. One more time, walang imposible. Walang imposible sa aking Diyos. Praise the Lord. Kaya-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa aking Diyos. Kaya-kaya ng Panginoon. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasap, higit pa sa'yo sinisibig. Ibibigay ng Diyos ang ating niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na walang imposible. One more time. Walang imposible sa ating Diyos. Naisip natin mo, kaya-kaya niya gawin lahat. Kahit anong pagsubok mo, kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya na ating Panginoon. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo sinisibig. Ibibigay ng Diyos pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na siya ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Haring kataas-taasan sa aking puso ay tatanaan. Yes, Lord! Pagpapalakot pagsama ay aking nararanasan. Kailanman hindi nag-iisa. Pangako mo, Diyos, pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, ating ay kalakasan. Upang lahat ng kagayan, mapagtagumpayan. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Haring kataas-taasan sa aking puso at nananayan. Kaya na lang sa Diyos pagpapalang ng pagsama ay aking nararanasan. Kailanman hindi nag-iisa. Pangako ng Panginoon, pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, na tila'y kalakasan. Upang lahat ng kagayan, mapagtagumpayan. Kung ipagmasdan, kung aking pagmasdan, ang kalawaan, hindi ko maunawahan ang iyong dahilan. Kung bakit ako hindi mo kilala.
For the last time, salamat, salamat, Panginoon. Yes, God. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang may magmamahal sa akin na katulad mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo, O Diyos. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, Yesu God. Ako'y masasaya sa piling mo. Para sa kanila ng Panginoon, praise the Lord. Taas ng Diyos sa buhay. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Awit tayo sa Panginoon ng malumali na awitin. Tayo manatili sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo. Kami buti ng ating Panginoon. Tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang. Iyaya niya'y patuloy ang dalaan. Tulad ng pagsinag ng lipunan, patuloy siyang nagbibigay paglaban. Kaya sa puso ko nagdamig, katapatan niya'y aking purihin. Tulad ng sinag, tulad ng pasinag ng iyong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lakas. Kaya sa puso ko nagdamig, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakilang ang Diyos.
O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito, buhay dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Yes, O God, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito, bukis ang pangalapan natin, purihin ang pagpapataas natin, ang Diyos ang nasa Panginoon, King of Kings and Lord of Lords. Glory to God, glory to Jesus. Salamat Panginoon sa iyong malaking grace sa amin, sa pagpapahal, biyaya. Panginoon, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God, Panginoon, our Savior, our King. Salamat Panginoon, salamat Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Yes, O God, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito, buhay dakilang Diyos for the last time. Yes, O God, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay na ay naroon. Tuluyan ang pag-asa kung kailangan hinabol. Pag-ibig mo alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Oh, Diyos, palapakan natin, purihin natin ang Panginoon. Praise God, glory to Jesus. Dakilang Panginoon, salamat, salamat. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, salamat sa iyo. Praise the Lord, hallelujah. Ito po sa ating prayer and announcement. Sama po natin sa panalangin dito sa ang bansang Pilipinas na patuloy ang Diyos pakialam sa ating bansa. Sa panguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang iba pang government officials, especially dito sa Antipolo, sa ating mayor, and then sama rin natin sa panalangin mula sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamababa, and then ang fellowship ng ating church, leadership natin, panguna ni Pastor Greg Mitchell sa lugar ng Prescott, Arizona, at sa Guam, sina Pastor Jessica, Sister Angel Clark, sina Pastor Joe Campbell, Pastor Tom Payne, Harold Warner, Richard Ruby, ang mga church council, ipanalangin natin sila, sina Pastor Jesse Morales, and then ang ating national leaders sa bansang Pilipinas, sa Mandaluyong, sa panguna ng ating pastor, Pastor Boyd and Susan Desipida. Sama rin natin ang mga regional churches, ang leaders natin sa bayan ng Davao, at sa panguna ng Pastor Frank Benaventura, sa Tacloban po ni Pastor Naro Bugay, sa Lucena, Pastor Ernie Herente, sa Cebu City, Pastor Charlie Carias, at sa Iloilo City, ni Pastor Yeli Seville, maging ang ating Mother Church sa Baclaran, sa panguna ng ating Pastor Rico, and Sister Shona Herrera. Sama rin natin ang fellow Baclaran Daughter Church sa Kupang Alabang, Signal Taguig, Poblasyon Alabang, Molino Bacoor, Paliparan, Cavite, Tondo Manila, and Tansa Cavite, Sumat Paranaque, at doon sa Caloocan
City. At nakikita niyo ang kanilang mga pangalan sa unahan. Ipanalangin niyo sila maging daughter church o granddaughter church ng Baclaran sa Magallanes, Cavite. Pastor Melvin David sa Santa Maria, Dasmariñas, Cavite. Pastor John Tanciares sa GMA. Hindi po yan sa Channel 7. Sa GMA Cavite, Pastor Jess Pancho. At sa Isabela Ilaga, Pastor Larry Dumaya. At sa Night Cavite, Pastor Jeffrey. At yung ating mga missionary churches, mga missionary pastor natin, especially sa mga Filipino pastor na nag-mission sa ibang bansa, sa Japan, Pastor Franco Camino, Pastor Jojo Maming sa Vientiane, Laos, Pastor Rico Paramio, sa UAE, Abu Dhabi, sama natin sa panalangin sa Vietnam, ang ating mga church sa ibang bansa. At sama rin natin sa panalangin ang Antipolo, syempre, sa panguna ng ating pastor, Pastor Rabil sa Lucena, kanyang family. Patuloy silang i-bless ng ating Panginoon Diyos, yung mga yung family ni Pastor. Sama natin sa panalangin ang Antipolo. Makakilala pa rin sila sa Panginoon na makalaya ang Antipolo sa gapos ng kasalanan, bisyo, pagkaalipin sa maling pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon. At sana natin spiritual breakthrough and financial breakthrough. Hindi naman sa church, kundi maging sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa, ang salvation, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, deliverance nila, mga mahal natin sa buhay, family, kaibigan, katrabaho, kaeskwela, o kung kaano man siya, kapuso. Sama natin sila sa panalangin at pag-anyaya tayo sa Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. Maging yung mga new converts, mga bagong tanggap, ay mga kilala sa ating Panginoon at mag-lock-in, magkaroon sila ng personal encounter sa ating Panginoon. Magkaroon sila kaseryosohan sa kanilang mga puso. At yung ating magkaroon din tayo ng sariling church, lamp, and building. At hindi po ito atin, yung ating iniistihan, ito po yung nangupahan tayo, kaya panalangin natin magkaroon tayo ng sariling church, building at maging sariling transportation vehicle. Gagamitin natin sa pang-outreach. Papunta natin dyan sa Kamatisan para meron silang covered court doon. Maganda nakapagano tayo doon. Sama natin sa pangalaktin itong Teresa Rizal, yung outreach natin doon. Nakapag-open tayo ng Bible study. Nawa ang mga pangalang ito sa unahan ay gamitin ng Panginoon na makapagtayo ng church na lugar ngayon at magbangon din ng Lord na mag-asawahan, na magpapagamit ng buhay, magpapastor sa lugar ngayon para maalagaan ito. Sina Sister Daisy Santos, sina Sister Amelia Salvador, Sister Julian Pareha, and then si Sister Francine Villanueva. Sama rin natin sila sa panalangin maging mga may karamdaman sa oras na ito. Sister April Garcia, Bonifacio San Pedro, and then si Albert Phil San Pedro, yan po yung family. Sa hindi nakakakilala, family ni Kuya Phil, ang kanyang lola at ang kanyang papa. And si Nalita Lori Razala Dulog, and then si Pastor Tompe. So sila Justin Padagas and Mirna Padagas, wala pa yung karamdaman. Yan po ay papanalangin natin na patuloy silang kilusin ng Panginoon. Patuloy ang Diyos ay mangusap sa kanilang puso, pero wala pa yung karamdaman, wala pa rin ako. Pagaling na wala pa yung karamdaman. And then si Ana, yan po, meron. I believe meron yan. Yan po yung may tindahan dito sa Kamatisan. Nakita ni Atong. At sina Reynaldo Solon, meron po siyang frozen shoulder. Hindi ko po alam kung ano yun, pero meron siyang sakit sa kanyang balikat. Isama po natin yun sa panalangin maging sa kalangitan ito. Meron kang karamdaman, idulog natin yan sa ating Panginoong Diyos. Maging ating Bible Conference. So, May 4 to 8, sama natin na ang Panginoon ay mag-usap sa oras na yan at patuloy na magtanim ng mga churches dahil yun po ang purpose ng conference na makapag-open ng mga churches sa bawat sulok. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong sanlibutan. At yun lamang po, sino sa ating kalagitnaan na may pangailangan? Yes! Then tayo po'y mananalangin at minsan pa, pangalan tayo ni Atong at napalakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Oh, we glorify your name, we worship you, Jesus Christ, sa iyong pinakamataas na papuri at kasang Panginoong Diyos.
banal at maraming salamat, Panginoon, O God, sa pagkakataong ito, O God, at tipon po kami ngayong gabi, God. Aming dalangin pa rin, Panginoon, O God, ang nabanggit sa harapan, O God. Aming nilapit sa inyo, O God, ang pagsulong, O God, ang inyong gawain pa rin, Panginoon, O God. Pagsama ka ng iba na Espiritu, Panginoon, O God. Inyo po, Panginoon, pagkatagpuin, Panginoon, O God, ang pangangailangan, Panginoon, O God, ang inyong gawain mo, O God, marami pang kaluluwa na maligtas at makakilala sa inyo, O God. At aming Panginoon, dinudulog, Panginoon, O God, ang pagsama, O God, ng iba na Espiritu, Panginoon, O God, sa may mga karamdaman pa rin, Panginoon, O God, ngayong gabi. Kami nalapit sa inyo, God, na pagaling niyo po sila, O God, inubalik niyo po, Panginoon, O God, ang kanilang mga karamdaman, O God. Hindi po pagaling, O God. At ang magdadala ng iyong salita, kami nilapit, Panginoon, samahan niyo po sa God ng iba na Espiritu, Panginoon, O God, at ang sambahayan, O God. Hindi po, Panginoon, ipaunawa, O God, sa bawat isa, O God, ng iyong salita na aming dadali pa rin, Panginoon, O God, na magkaroon ng pagbabago, O God, sa aming mga buhay, O God, at sa mga samang sa pangalan ng Jesus. Amen. Yun, makakabulong na po ang bawat isa, pwede po katayan ang inyong mga katabi. At again po, meron po tayong conference sa May 4 to 8. Baka po meron pumunta dyan ng Wednesday dito sa church. Wala pong tao yan. Wala pong tao dito sa church. Baka pumunta kayo dyan, nandun po tayo sa Metro Ila, sa Bayanihan Center po yung gaganapin. At kung gusto mo pong sumama, pwede po kayong sumama, mag-share lang kayo or message doon sa ating GC. At kung wala na akong nakalimutan, ang ating pastor ang mag-a-announce. Minsan pa, palakpakan natin ang ating pastor. Okay. So, sino pong handa na sa oras na ito? Praise God. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan na ipinagkakaluhod na sa akin. Amen. Sa aking pamilya. Praise God. At tulad ng ating parating ginagawa, tayo ay lumiligo ng pananalapi bago ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, tulad ng ating binanggit kanina, amen. Hallelujah. Ang pagbibigay at ang pagkakaloob sa Panginoon ay tanda na ang isang tao ay pinakausap ng Diyos. Kasi di ka sa tao. Yung pagiging, kaya mo, pagmasdan mo, may nakita ka bang sanggol na lumabas sa tiyan niya na nakaganon ng kamay. Lahat ng sanggol na lumabas sa bahay, bata ng kanyang inay nakaganon ng kamay. Kaya likas na tao, yung ganon. Yung gusto lagi niya akapig. Yan ang likas sa tao. Pero ang tao ay natututong bumuka ang kamay kapag siya'y kinakausap ng Panginoon. At yun yung blessing. Sabi nga ng ilang mga ngaral, kaya daw ang mga putiki ay nakakatagal sa mga kilsamin, nasa mga kilsamin ng mga hari, ng mga palasyo, at hindi nalalaglag dahil ang kanyang kamay ay laging nakabuka. Tama ba? Nakakita ka ba ng putiki na nakagano ng kamay sa kilsamin? Ha? Ang butiki, nakabuka ang kamay na gano'n. Yan. Ibig sabihin niya, bukas siya. Kaya yan ang palatandaan ng isang tao ay kinikilos ng ating Panginoon. Natututo siyang ibukas ang kanyang kamay. Kaya tayo pililingon ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit meron tayo dito sa umaga at meron tayo dito sa gabi, ay una, hindi pare-parehas ang gumagalo sa umaga at sa gabi. Yun ang unang dahilan. Pangalawa, hindi mo masabi, mayroong pagkakataon minsan na biglang may darating sa iyo na pagkakala kung kailan yung hapon. Hindi mo maiwasan yun. Biglang may dumating sa iyo ng pagkakala. Kung kakausapin ka ng Panginoon, ay pwede mong gawin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Okay, so diretso na tayo. Tawagan ko si
Ayun, si Romel, para tayo ay pangunahan sa gawain ito. Tayo ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po'y pagpalain mo ang gawain mo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Palayain mo ang iyong mga anak, lalo na ang mga kamay na walang pagod at parating bukas sa gawain mo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Awitan natin minsan pa ang Panginoon. I got my mind made up to love the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon at magbangon pa ng mga taong may talento. Amen. Sa gawain ng ating Panginoon sa mga instrumento. Praise God. God bless you sa inyong lahat. Ipanalangin po natin ang gawain ng ating Panginoon. At kanina po kami ay lumabas, kami po ay nangaral. Nang ako na yung nagsalita ay nag-iikutan at nagpaikutan ko sa amin yung lahat ng pulis dahil ang isinisigaw ko yung mga alay, yakap, lakad. Nasabi ko, hindi ako makapasok dito sa bansang sinilangan ko dahil ang pinapakuran nila ay yung mga taong naglalakas ng yapak na galing sa ibang bayan. Na ako taga rito mismo, hindi ako makapasok at makapagpahinga. Sabi ko, ang tinatanggap ninyo ay hindi naman butante ng Antipolo. Ako mismo, sabi ko, na butante ng Antipolo, ayaw yung papasukin para magpahinga dahil sa inyong maling paniniwala. Alam mo, diniretso ko na. Ay ko, alalahanin nyo, hindi lahat na nasa Antipolo ay katoliko. At sinabi ko na ang pananampalataya hindi nakaka-apekto, hindi ito nakaka-perwesyo. Ang pananampalataya ay nagbabago ng buhay ng tao. Dahil nang si Kristo'y mangaral ng pananampalataya, ang tao ay nakalaya, ang tao ay gumaling, at ang tao ay nakakita, may patay na muling nabuhay, nabago ang direksyon ng buhay ng tao. Yan ang iniiwan ng tunay na pananampalataya. At sinabi ko pa, ang iniwan ng inyong maling paniniwala, nakaperwisyo na kayo. Nag-iwan pa kayo ng sangkatebang basura. Talaga pinagsikapan ko talaga. Yung si mama, nanginginig na naman sa akin. Ako kasi yung pagdating sa katotohanan, hindi nyo ko kayang paurunin. Nakakaikot yung mga pulis na sinasabi ko, ang mga pulis, pinagbigyan nila, makapahinga yung yung pasahero ko dahil nagmumubit ako, gustong umuwi, hindi makauwi. Nakiusap sa akin, gawin nyo po ng paraan para ako'y makapasok. Alam naman po dito ang matulog sa lansangan. At kung meron ka pa ibang isang choices, mag-alis ka ng sapatos at bumaba ka dito sa motor at maglakad ka. At hindi ko na po kayang maglakad, pagod na po ako. Sa awa ko na rin, ay pinilit ko talaga siya. Nakipag-away talaga ako sa mga pulis. Kaya nakaikot yung mga pulis ko doon. Asa na utak ninyo? Asa na tanong ninyo? Sabi ko, hindi mga butante, pinapapasok niya dito, tapos ang iniwanan ng basura. Isang kaperbang basura. Hindi ko alam kung anong reaksyon nung sa kanila, pero ang dalangin ko sila'y makakilala sa Panginoon. Magkalaya sila sa maging pananampalataya. Kita ko naman yung binibiglan nila ng pabor. Nakagano na. Aba nagkakagyapak nila, sige, na gano'n, namumula ang mata.
Yung bibigyan mo, lihitin mo taga-antipulo na pinapakinabangan at nagluklok sa kanila sa pinuno ng bayan, hindi hindi papasukin, hindi mo kapampahinga. Ayaw ko sa inyo, kung kayo ang tatanungin, kung hindi tama o mali. Nakaikot mga pulis, at pati yung nagdatingan, pati yung mga traffic enforcer, na andun lahat, tumigil talaga sa harapang ko, yung mga traffic enforcer, yung mga, ano tawag doon? Anong tawag doon sa kanila? Yung mga ops, ay wala doon. Pero kita ko sila, nakita ko talaga sila, hindi sila makatulog. Alam nila, tama yung sinasabi ko. Pagod na yung tao, hindi mo papasukin, dahil lang doon sa paniniwala niya. Sinama ko pa yung kasasanduhan. Kasanduhan, isa kaya. Nagbubuhusan, nagkabarilan na siya. Dahil may binuhusan ang anak ng pulis ay may lagnat. Sinabi na ng pulis, may nasakit ang anak ko, huwag yung bubuhusan. Ay tawa pa ng tawa, binuhusan. Sa inis ng pulis, nagtulo ng binari. Yung si Boy Dila, sumikat to, doon din yun. Makabuhos na ako. Gano'n na, makabuhos na. Sabi ko, yan ba ang inyong paniniwala? Nakakaperwisyo. Ano sinasabi nyo? Wala kami magagawa. Paniniwala namin ito. Huwag kayong dumaan sa amin. Ay, paano kung doon nga ang punta? Andun ang opisina. Kaya, diniklara na ng mayor doon na pag-araw ngayon, ng lusan ng tubig, walang pasok yung mga taga-roon. Diniklara na lang para maiwasan yun. Panalangin ko ang Pilipinas makalaya sa maling paniniwala. Sa paniniwalang dala ng Kastila. Okay, sabi po mga Biblia, Lucas sa chapter 18. Lucas sa chapter 18. Ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Malimit na rin ako nakapangaral dito, pero dito ibinigay ng Panginoon ang kanyang mensahe. Lucas 18, verse 18 to 24. Ang sabi rito, mayroong isang lalaki lumapit sa Panginoon at tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Tandaan niyo yung mabuti. Kasi dyan ako mangungusap. Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa hindi katotohanan, igalang mo ang iyong ama't ina. At sinabi niya, ginanap po ang lahat ng mga bagay nito buhat pa sa ating pagkabata. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkili. Yan ba sinasabi ko? Hindi ko na isama ito kaninang umaga. Pero pinapakita pa rin dito na kung gusto mong pang-usapan ko sa iyo, magbabayad ka. Gagastos ka. Kaya nasabi ng Panginoon, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin, dapat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lupa sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang may kayamanan. Nais ko lamang po unawain sa inyo. Ang kayamanan po hindi kasalanan. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay hindi po kasalanan. Ang kasalanan ay yung alipinin ka ng kayamanan. Yung gumagalaw ka na sa dikta ng kayamanan. Yan po ang masama. Ang pera ay hindi masama. Ang pera ay hindi ugat ng kasalanan. Ang ugat ng kasalanan ay yung magpaalipin ka sa pera. Yun po ang dapat natin maunawaan. Okay, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po'y pagkalain mo iyong salita. Samahan mo na
iyong banal na Espiritu. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God. O sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, in Jesus' name. Amen. Ang sugatan ng napakaraming tao, ang tunay na kayamanan at tunay na kapayapaan at ang mabuting pamumuhay pag ikaw ay sagana sa lahat ng bagay. Pag ikaw ay mayaman, nasa iyo lahat ng kayamanan o pananalapi, sagana ka sa material na bagay. Andito ang isang lalaki na mayaman. Sabi na Diyos, nasaksakan ng yaman. At sa kabila ng kanyang pagiging mayaman, siya ay reliyosong tao. Dahil yun ang sinabi niya eh. Sinusunod ko ang kautusan mula sa aking pagkabata. Yan ang sabi rito. Pero nakikita namin dito, hindi mabuti ang kalagayan niya. May kulang sa kanya. Kaya ang tunay po na kayamanan ay hindi yung mayroon ka ng lahat ng bagay. Hindi yung mayroong nasagana ka sa pananalapi. Ang tunay na kayamanan, nasabi nga ng aking isang quotation na nakita, ang tunay na kayamanan ay yung maramdaman mong kontento ka sa lahat ng bagay. Yun ang tunay na kayamanan dahil ang mga mayayaman walang kakontentuhan. Meron po ba? Meron na silang 200 million sa bangko, ang paanghangad pa rin ay magkapera ng magkapera. Kawalan ng kakontentuhan. Hindi sila talaga mayaman. Ang tunay na mayaman na nakakatulog ka. Amen. Kahit alam mong bukas, hindi mo alam kung mayroon kang isasaing. Yun ang tunay na kayamanan. Kaya sa oras na ito, nais ko pong mangusap sa paksang paano ang Panginoon ay sasama sa iyo. Yun po ang tunay na kayamanan. Pagkasama mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Amen? Pagkasama mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Walang laban, wala makalalaban sa iyo. Kaya ang tunay na mayaman ay yung kasama mo ang Diyos sa araw-araw. Kaya nga sabi ni Billy Graham, aanin mo ang kayamanan, aanin mo ang popularidad, aanin mo ang kasikatan kung hindi ka naman kilala sa langit. Sabi ko, naman. Totoo yun. Aanin mo ang kayamanan kung hindi ka mas kilala sa langit, ay doon ka pupunta. Kaya pag hindi ka kilala doon, siguradong bababa ka sa pinakailalim ng lupa. At doon ay may apoy. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya una, nais kong bigyan ng pansin sa oras na ito, kung gusto mo na hindi ka hihiwalayan ng Diyos, ito talaga pag ginawa mo, 100% hindi ka hihiwalayan ng Diyos. Bawat gawa na gawin ng kamay mo, ipagpapalain ng Diyos. Gusto mo na hindi ka hihiwalayan ng Diyos, sa halip, sasamahan ka niya sa buong buhay mo. Una, piliin mo ang pinakamabuti. Kaya sandali. Ang problema, ang tao hindi marunong pumili ng pinakamabuti. Ang sabi ng lalaking mayaman, mabuting guro. Mabuti, pero hindi mo pinili. Diba? Piliin mo ang pinakamabuti. Binigyan tayo ng Diyos ng matalinong pag-iisip para mag-isip ka ng tama. Ano ang pinakamabuti? Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay Diyos na gumagawa ng pinakamabuti. At ang Diyos ay nakatira sa langit. Kung ang Diyos ay perfect, siya ay tumitira sa isang perfectong lugar at ipinatawag na langit. Yun ang kanyang tirahan. So, ibig sabihin lang, ang langit ay walang puwang sa anumang uri ng partiality. Wala. Walang puwang ang langit. Yun ang huwag niyong kalilimutan. Walang puwang ang langit sa mga partiality. Ibig sabihin, sa langit walang 30%, walang 50%, walang 80%. Ang lahat ng naroon ay 100% dahil tahanan ito ng perfectong Diyos na 110%.
na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang puwang doon ang partiality na paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa 40% na pagsunod o pagtatalaga, 60% o kaya 80% na pag-respond sa Kanya. Lucas sa chapter 9, verse 59 to 62. Ang sabi rito ng Panginoon, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, dapat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. 30%. Verse 60, datapot sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapot yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Hindi siya nagsabi na, Panginoon, hindi pwede. Ano sabi niya? Pahintulutan mo ako. Bigyan mo ako ng permiso, 30% na pagsunod. 61, at ang iba naman nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, dapat pabayaan mo ako magpaalam muna sa mga kasambahay ko. 60%. Dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araw at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Napakaliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang langit ay hindi tumatanggap ng partiality. Walang puwang sa langit ang partiality. Napakahalaga sa langit ang 100% dahil ang nakatira doon ay 100% na banal. Mga anghel. Amen? Mga anak ng Diyos. Marcos sa chapter 12 verse 30. Ano sabi dito ng Panginoon? Marcos sa chapter 12 verse 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong, hindi sinabi 30%, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Pinagpiliinan lagi yung buo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ano ibig sabihin niya? Ipinapakita lang diyan na ang langit ay walang puwang sa partiality. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Unang Thessalonica chapter 5 verse 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Buo na naman. Hindi mo pwedeng 8% ng katawan mo. Binanggit dito lahat yung composition ng katawan ng tao. Ano sabi nito? Ang inyong espiritu, para mas makulawaan nyo, yan yung minsan ay nakikilala siya sa pagiging tawag na konsensya. Kasi yan yung bubulong sa iyo, masama yan. Nawaan nyo? Yung konsensya, kung natandaan nyo yung safeguard, yun yung konsensya. Sa safeguard, ako ang iyong konsensya. Diba? Yung komersyal. Yung espiritu, yung budhi, ibig sabihin pa nun. At kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Wala daw dapat sa katawan mo na partiality. Na partial na matuwid, ang kaluluwa mo 80% na matuwid, ang iyong puso 60%, ang iyong katawan 60% na mabuo. Hindi ganun. Ano sabi rito? Ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pinakamabuti na sinasabi dito ay piliin mo ang mga bagay na ito. Isang quotation na nagsabi ng ganito. I-prepare mo nga, Pin. Kasi dahil ang pinag-uusapan natin ay pagpili ng pinakamabuti. Ito yung binabanggit ko lagi. Yung marriage mo na, yan.
Linanggit ko na ito. Tagalog lang ang aking ano. Hindi lang pakita yan dyan. Who you marry determine what you become. Kung sino yung pakakasalan mo, ang bibigyan mo. Ibig sabihin, ang future mo nakadepende sa iyong pinakakasalan. Kasi pag ang pinakasalan mo may tama sa utak, magiging divorsyada ka. Wala namang divorsyada o divorce dito sa akin eh. Ibig sabihin, magiging kang separada. O separada. Ano ba? Separada, ano? Tawad mo? Kaya nasabi mo, depende yan sa pinakakasalan mo. Kaya, pumili ng pinakamabuti. Ibig sabihin lang, kapag pumili ka ng tamang pagkakasalan mo at sasamahan mo sa buhay mo, sasamahan ka rin ng Diyos. Yan lang ibig sabihin yan. Pero pag ang pinili mo'y bulastog, iiwanan ka ng Diyos. Makala kang magdusa. Dahil pinili mo yan. Yan ang talagang sasabihin sa iyo ng Diyos, pinili mo yan. Madaming Kristiyano sa church. Madaming Kristiyano sa Father's House, yan ang pinili mo. Nagustuhan ko pa rin yung sunod na sinabi. Iisa ang nagsabi niyan. Hindi ko kilala yan kung may Kristiyano ba o ano ba ang taong yan. Yung kasunod. Never marry for pressure. Marry for purpose. Mag-asawa ka, hindi dahil sa napipressure ka na, gusto mo lang umalis. Dahil naguguluhan ka sa tahanan ninyo. Ganyan ang katutunan ng nanay ko. Kaya daw siya nakapag-asawa dahil napakahirap daw ng buhay. Ang ka na daw ama ay napakaisip. Galit na galit pag wala silang trabaho. Kaya naisipan na lang na mag-asawa. Sabi niya, kaya ako nag-asawa, gusto kong pumasok sa tahimik na buhay. Ay na ang pangasawa niya ay puntangiro ng pupunta. Ringin nga yung tatay ko. Kaya sabi niya, naiyak siya sa amin. Hindi ko akala, hindi pala tahimik na buhay ang aking pinasok. Kaya ano sabi niya, magpakasal ka, hindi dahil sa napipressure ka sa problema, gusto mo lang takasan ang mabunganga mong ina, magpakasal ka with purpose, dahil gusto mong gamitin ka ng Diyos sa kabutihan ng ikasusulog ng gawain ng Diyos. Yun ang dapat mong maunawaan. Huwag kang mag-aasawa dahil mayroon kang mamamala sa kaasawain mo na malaking kayamanan. Yan, napakalagyan na yan. Never marry for pressure. Marry for purpose. Dahil gusto mong bigyan ng kaluguran ang Diyos. Kaya huwag kang pipili ng bungi. Yung isa pa. Yan. Ang gustuhan ko rin ito eh. The right person align with your destiny, not your feelings. Ang tamang tao, aayon yan sa magandang kinabukasan mo. Ang tunay na pag-aasawa, hindi ang basihan ng feelings. Tingnan mo, kung magkakasundo kayo, kung parehas kayong Kristiyano, parehas kayong mananampalataya, parehas kayong nangangarap na kayo'y gamitin ng Panginoon sa isang malaking gawain ng Diyos, huwag mong pagtiwalaan yung feelings mo. Yung pugi. Kapag ganyan ang pamantayan mo, hindi ka sasamahan ng Diyos. Wala ka sa hindi. Thank you. Kaya kung gusto mong samahan ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, pumili ka ng pinakamabuti. Ito yung sinasabi ko sa mga anak ko, pumili kayo ng pinakamabuti. Huwag kang pipili sa buhay mo ng ganito. Pwede na ito. Mabait naman. Kasi yan yun. Dahil mabait. Hindi ka ba pwede pumili na alam mo,
may maganda kang kinabukasan, nakihinatnan sa buhay niya. Hindi yung pipiliin mo lang dahil ang pwede na ito kasi mabait naman, matyaga. Ang tagal mo kayo namiligaw niya sa akin. Ha? Hindi dapat ganon. Huwag kang pumili sa buhay mo ng ganon-ganon. Tandaan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo'y Diyos na mabuti. Kaya pumili ka ng pinakamabuti. Tanungin mo ang Diyos kung gusto mong samahan ka ng Diyos. Tanungin mo ang Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kung tatanungin mo ang Diyos, ayaw ng Diyos nung mabuti na yun. Pwede na yan. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Dahil kahit tulad yun ng partiality. Ano? Pag kayo maniwala doon sa salitang kantang, kahit hindi gwapo, kahit di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ang gugustuhin ko. Ayaw ko sa masyadong maginuko. Ang gusto ko ito sa lalaki, maginoo, pero medyo gastos. Sino nakarinig ng kantang mo? Sikat na sikat yun, noong panahon ng 1990. Maginoo, pero medyo bastos. Hindi ganun. Pwede na yan. Hindi mo pwede yung pwede na yan. Alam nyo, para masagot yun, sabihin ng mentalidad ko lang yun. Basahin mo ang sinasabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah chapter 54, verse 2 to 1. At papaliwanag ko sa inyo. Isaiah chapter 54, verse 2 to Isaiah 54, verse 2 to 3. Ganito ang sabi. Inyong palakihin o iyong palakihin ang dako ng inyong tulda at magladlad ng mga tabing ng inyong mga tahanan. Huwag kang mag-uurong, habaan mo ang iyong mga lubid, patibayin mo ang iyong mga tulos yung muhon. Yung pinagkakabitan ng tulda, ano sabi ron? Huwag kang mag-uurong, habaan mo ang iyong mga tulos, sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa at tatatahanan ang mga ibang bayan. Ano sabi ng Panginoon doon? Ang tinutukoy doon, huwag mong lagyan ng limitasyon. Mangangarap ka rin lang, na sabi ng Panginoon, lakihan mo na. Huwag kang mangarap na hanggang isang hektarya lang. Lakihan mo, ilandag mo, habaan mo. Yung ba nakalagay? Basahin nyo maigi. Isaiah chapter 54, verse 2 hanggang 3. So, ibig sabihin, hinahamon ka ng Panginoon kung kinakailangan, kung kaya mong gawin. Pumili ka ng mga taong magpapastor na abogado ka. Yun ang ibig sabihin mo, huwag kang masayahan doon sa pwede na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Palawagin mo. Parang sinasabi ng Panginoon, mangangarap ka na rin lamang. Libre naman mangarap. Lakihan mo na. Pwede. Kung pwede na to. Kaya wala nagtsatsaga sa iyo. Wala nagsasabing sa iyo na maganda ka. Kaya pwede na ito. Ito na nagsabi sa akin na ako'y maganda. Kung gusto mo ikay samahan ng Diyos, pumili ka ng pinakamabuti. Ito na nakangalan ko. Salita ng Diyos yan. Kung hindi ka pipili, hindi mo lalawakan ng hangganan. Nangungusap kasi yun sa paglalagay ng tulda eh. Ang sabi ng Panginoon, na pamamagitan ni Isaiah, gumagawa ng tulda ang mga Israelita, ang sabi niya, lakihan ninyo. Huwag yung hindi kayo, yung sipit kayo. Kaya may naniniwala, hindi tayo mananatili dito. Ngayon pa lamang dumadaan, namin kung nakikita doon sa Victory Mall, mga bakanting espasyo doon. Darating ang panahon dito kami, air condition. Yung ibig sabihin nun, lawakan mo. Ay kinalaman yan sa pagpili. Tapos pag ito ay
naghihirap dahil ang pinili mo. Ayun, ang pugi nga. Hindi naman naigigisa yung pugi. Where's the God? Pagkakuan ko, babatungan talaga kita eh. Pinipili mo yan. Diba? Ba't pasasamahan ng Diyos? Ang Diyos ay sumasama sa mga taong pumipili ng pinakamabuti. Hindi niya sinamahan yung lalaking bayaman. Dahil hindi siya pumili ng pinakamabuti. Para sa kanya, ang mabuti ay yung kayamanan. Hindi yun ang pinakamabuti. Napakarami ngayong mayayaman, nasan sila ngayon nakakulong, katulad ni Vizcaya. Diba? Pangalawa, kaya tayo bigyan ng pansin. Una, pumili ka ng pinakamabuti. Pangalawa, ibigay mo ang pinakamabuti. Ano sabi ng Panginoon? Kung gusto mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo. Pagkatapos, sumunod, bumalik ka dito sa akin at sumunod ka sa akin. Anong ibig sabihin mo? Gastusan mo. Pumili ka ng pinakamabuti at ibigay mo ang pinakamabuti. Ibigay mo ang pinakamabuti. Huwag mong ipagdamot ang mga bagay na pwede mo namang ibigay sa Diyos. May talento ka, ang ganda mong mangusap, ang galing mong bumitaw ng mga English. Diba? Ang galing mong makipag-usap, may talento ka sa pagkikipag-usap. Alam mo, yung mga tao talaga may talento sa pagkikipag-usap, tulad na lang ni Pastor Tito. Kaya sabi ko nga, naging businessman niya. Nanghiram siya sa pera sa tito niya. Tricycle driver yan, kasama ko yan sa tricycle sa hotel. Nanghiram siya ng 15,000. Nag-type siya ng 1,500. Natira na lang magkano. Nagpakabit pa siya ng telepono. Ilan na natira sa kanya. Pumunta siya dyan, no? Kasulit siya niya. Kinausap niya. Sir, pwede ba akong makakuha ng simento sa iyo? Sabi nung maayos siya talaga. Fluent siya. Fluent siya sa English. Magaling siya magpag-usap. Magaling ang bukadora niya. Ano na sabi nung buhay si John? Alam mo, kahit anong gawin mo, nakikita ko sa iyo, wala kang puhunan. Ano na sabi niya? Pero baka naman sabihin mo, kami mayayaman, kami mga nasa itaas, hindi na tumitingin sa nasa baba. Ilan ka ang kailangan mo? Ang simento. Nakausap niya yung Jollibee dito sa Pasig. Yung Jollibee dito sa Pasig, yung mataas na tingin ng Jollibee, siya ang galing sa kanya, materialis to. Kailangan ko po muna ang 3 truck ng simento, 3 truck ng buhangin. Magkano yung deposit ko? Meron po ako dito 10,000. Hindi na mapano yung okay, kailan mong babayaran? Bigyan niyo po ako ng 45 days. Terms. Sige. Kami niya na pauwi. Kaya, biyaya ng Diyos. Bunga ng tithings. Ginawasan na kami ng tithes eh. Ano yung sabi niya? 15 days pa lang. Ikinas na agad ng Jollibee. Mapalakpak na yung cake. Anagan na yung sunod-sunod na yun. Kaya sa loob daw na 1 taon, kumita siya ng 4 na milyon. 1 taon lang yun. Kaya nakita ng pera ng panahon na yun. Kung nakuha na yung sabihin. Siya yung pangunahing supporter ng Baklaran ng una. Hindi pa siya ang pastor doon. Supporter pa lang siya doon. Nakuha niyo yung ibig sabihin. Alam niyo po, huwag niyong ipagdamot ang mga bagay na pwede mo namang ibigay sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi sinamahan ng Diyos si Cain. Samantalang si Abel ay kinalugdan ng Diyos. Sa Genesis chapter 4 verse 3 to 5, ang sabi doon, dumating yung panahon na sila maglilingkod sa Diyos. Tandaan ninyo,
Iisa ang Diyos na kinikilala ng mga kapatid. Iisa ang Diyos na ginagahandugan nila ng kaloob. Pero ang isa'y kinalugdan, sinamahan ng Diyos, ang isa'y tinalikuran ng Diyos. Si Cain. At dahil sa siya'y tinalikuran ng Diyos, pinatay niya si Abel sa sobrang nito. Ano yung ibig sabihin? Dahil ibinigay ni Abel ang pinakamabuti. Amen. Samantalang si Cain, ang ibinigay niya yung mga kinain ng uod na gulay, yung mga may kalabasa na may putas, na pinaghalian, na pinagbahayan ng mga uod. Yun talaga ang binigay niya. At ang importante pa sa ibinigay ni Abel, ang ibinigay ni Abel ay tupa. Ang tupa ay may dugo. Ibig sabihin may value, may buhay. Samantalang ang ibinigay ni Cain, bilasang gulay, walang dugo. Ang ibig sabihin kasi ng dugo, sacrifice. Mabigat, nakakasugat. Kaya ang tunay na pagbibigay, ang pinakamabuting pagbibigay, nakakasugat ng puso. Dahil pambayad mo na sa bahay, ibibigay mo pa sa kawain ng Diyos. Sasamaan ka ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit pinatay ng Diyos ang mag-asawa si Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5 verse 1. Anong dahilan? Sapagkat hindi nila binigay ang pinakamabuti. Tayo ang magbasa Acts chapter 5 verse 1 hanggang 2. Ano sabi doon ng bayan ni Pedro? Ito lang ba talaga ang pinagbilhan ng lupa? Ano sabi nung ni Ananias? Yan lang po. Nung pagsabihin na ng yan lang po, bigla siyang nangisay. Kaya ang taong hindi ibinibigay ang pinakamabuti. Naalala ko si Pastor Frank. Dapat pa lang yung mga 10 gawao na doon sa tagiliran ng simbahan kasi maghahamon ako ng meeting. Para daw, just in case na merong nalusilid ka agad doon. Oh, sinirin niya doon! Sabi ko, pumasok yung asawa, sabihin mo sa akin, ganito bang alaga pinagbili? Ano sabi ng asawa? Oo, sa ganyang alaga, bakit pinagkasundo? Huwag namang ibigay. Kaya ang pinapakita ron, hindi ibinigay yung pinakamabuti. Nagtago. Basahin nyo doon, sabi doon, nagtago sila, nagligid sila ng bahagi. Kaya anong ibig sabihin mo? Bakit sila namatay? Ang langit ay walang tuwang sa partiality. Yan ang dapat natin mawalawan. Isang hari sa Bible ang tinalikuran ng Diyos dahil hindi niya binigay ang pinakamabuti sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod, ang hari ay si Haring Saul. Sino nakakakilala kay Haring Saul? Naghari siya sa Israelita ng 40 years. Pero dahil sa hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon, hindi niya pinatay si Agag. Yun sa 1 Samuel, hindi ko na lang babasahin para hindi na tayo magtagal. Sa 1 Samuel chapter 28, isulat nyo na lang, verse 15 to 16. Binuhay niya si Haring Agag na sabi ng Panginoon, patayin mo, wala kang ititira. Mabuti at masama. Patayin mo lahat. Pero ano sabi roon, ititira niya yung mga mabuti. Yung sexy, babae, itong asher sa aking palasyo. Yung sabi roon, kabantuba, ano sabi ng Panginoon, ngayon humiwalay sa iyo ang Diyos. Hindi siya sumama ang Diyos sa kanyang buhay. Doon yung makikita yung sa kapakanan ng iba, baka hindi na rin bubuksan. Sabi nito, 1 Samuel chapter 28 verse 15, at sinabi ni Samuel kay Saul, panay si Samuel dito, bakit mo ko binabagabag? Ako sa aking pag-abot, nagsumagot si Saul, ako'y totoo naliligalig sapagkat ang mga Pilistino nagbidigma lamang sa akin at ang Diyos ay humiwalay sa akin at hindi na ako sinasagot kahit sa pamamagitan ng mga propeta ni panaginip man. Kaya tinawag kita o ba, ipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Sumagot si Samuel at sinabi ni Samuel, bakit nga nagtatanong ka? Sa akin damang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo at natin iyong naaway. Anong dahilan? Sumunod siya 30%. Yun ang totoo. Sumunod naman talaga siya. Pinatay niya yung mga pugi,
yung mga pilanto, yung mga, lahat ng di maganda. Pinatay niya. Siguro siya ay agad, siguro gwapo. Kaya tibira niya. Doon siya, hiniwalayan ng Panginoon. Dahil ayaw niyang ibigay yung pinakamabuti na pagsunod sa Diyos. Sa aking pagtatapos, una, pumili ka ng pinakamabuti para samahan ka ng Panginoon. Pangalawa, ibigay mo ang pinakamabuti. At pangatlo, sa aking pagtatapos, huwag mong talikuran ang pinakamabuti. Tinalikuran ng lalaking mayaman sila. Ang pinakamabuti, ang may likha ng langit at ng lupa, mayroon pa bang nagiging pinakamabuti sa ating Panginoon? Tinalikuran siya ng lalaking mayaman. Dahil para sa kanya, ang pinakamabuti ay material na bagay. Huwag mong gagawin yan, kapatid. Huwag mong tatalikuran ang pinakamabuti. At ang pinakamabuti dito sa daigdig na ginagalawan mo ay ang gawain ng Diyos. Huwag mong tatalikuran. At hindi man aamin ng mga taong hindi na dumadalo rito, pero alam ko sila'y bat-bat ng kabagbagan ng buhay. Walang kapayapaan. Nalanasan ko yan dahil ako dating backslider. Kaya nararamdaman ko biglang may biglang may nagliwanag sa langit. Tapos biglang nagdilim. Rapture na yata. Tatry ako nun. Ang dilim. Rapture na yata. Takbo ko sa bahay. Ang unang sinilip ko, si Jason. Siguro pag wala si Jason, patay, rapture na nga. Gandaan ako silip doon sa bahay. Nakita ko, ano si Jason? Lumikiti. Ano yung asawa? Ano nangyari? Nagkaroon pala ng problema doon sa planta ng Meralco. Doon sa Lucena. Kaya sabi ko, ang hirap ng ganito. Lagi kang kabaro. Ano to? Kaya sabi nga ni Pastor Bulit, uwitin ko lang. Makakarinig kayo na alingaw-ngaw ng digmaan. Ang sabi niya, nung panahon na yan, walang alingaw-ngaw. May digmaan sila, pero hindi maingay. Hindi mo mapapakinggan. Dami timpana nga eh. Bigla mo na lang maririnig mo doon eh. Aliko! Sakit! Natusok na eh. Diba? Pero dito, hindi ganun. Ganun. Kaya yung sinabi ni Jesus doon, na malapit lang bumalik ang Panginoon, ngayon yun. Dito yung panahon na ito na tinutukoy, dahil dito nakikita mo, alingaw-ngaw talaga, boom! Babagsakan yung mga bomba. Boom! Diba? Tapos kita mo doon sa ano. Kaya maging matalino ka. Huwag mong tatalikuran ng pinakamabuti dahil magsisisi ka. So ito yung dapat natin maunawa. Alam niyo sa Lukban, nabanggit ko na ito, meron ako naging kasaysayan sa Lukban, na minsan pagkatapos ng gawain doon, tinawag ako ng kapatid ng may-ari ng building na pinagtitipunan. Sabi niya sa akin, dito ka. Alam niyo sa totoo lang, gusto ang sapakin. Ang sakit mong magsalita. Kasi yung bahay ng may-ari ng building ko, palapit lang namin. Ang sakit mong mangusap, ang sakit mong magsalita, wala kang pakundangan, wala kang respeto sa amin. Hindi ako nakagano naman, andam ako, baka bigla akong patuloy ng buti, kasi nagiinuman eh. Pero na gusto ko yung sinabi na, pero alam mo, hindi ko mo daw sa takin. Dahil lahat ng sinasabi ko yung mabuti. Tama. Pinatuman ko na, tanong ko sa church. Kaya, darating tayo. Dumating na yung pamatay sa kanya. Hindi niya nagawa. Alam niya yung pinakamabuti pero tinatalikuran niya. Alam niya yung mabuti pero hindi niya ginagawa at tinatalikuran niya. Kapatid, sa bibig mismo ng Panginoon nang galing na ang tao na tumalikod ay wala ng kapalaran. Ito yung sabi ng ating teksto. Ano sabi nito? At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang may kayamanan. Sa bibig na ng Panginoon sinabi na ang taong nagtitiwala ay sa kayamanan ay walang kapalaran.
hindi sila maliligtas. Yung sabi dito, mahirap. Sabi niya, maigi pa sa isang kamilyo ang pumasok sa butas ng karayom sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong tatalikuran ang pinakamabuti. Pag pinalikuran mo ang pinakamabuti, haharapin mo ang pinakamasama. Yun lang naman yun eh. Pag pinalikuran mo ang pinakamabuti, ano nga harapin mo? Sa daigdig na ginagalawan natin, ang naghahalil at humihiral ay mabuti at masama. Kung tatalikuran mo yung mabuti, saan ka haharap? Sa masama. Kung tatalikuran mo ang gawain ng Diyos, magiging alipin ka ng kasalanan. Kung ayaw mo ng mabuti, hindi nasasamahan mo. Dahil tinatalikuran mo ang mabuti. Ang lalaking pinili niya ay ang talikuran ng pinakamabuting bagay na walang iba kundi si Jesus. Dahil hindi niya kayang talikuran ng pakinabang sa sanlibutan. Sabi dito sa verse 23, dapat nang marinig niya mga bagay na ito siya'y namanglaw ng lupa sapagkat siya'y totoo ang payaman. Pinalikuran niya ang pinakamabuti, ang may likha ng buhay. Sabi ko nga sa pangangaral ko, maaaring hindi mo kailangan ngayon ang Diyos na sinasabi ko sa inyo. Nasabi ko yan sa pangangaral sa kanila. Pero pagdating ng oras ng karamdaman, ikay nasa balikan ng karamdaman, hindi pangalan ng iyong ina ang unang mong babanggitin. Ang ipapahayag mo, Diyos ko! Tulungan mo ako! Sabi ko, yan ang unang ipapahayag mo. Kaya sa inyo mga kapatid, huwag mong talikuran ang pinakamabuti. Ibigay mo. Paano tayo sasamahan ng Diyos? Pumili ka ng pinakamabuti. Hanggat pumipili ka ng pinakamabuti, ang Diyos ay kasama mo. At hanggat ibinibigay mo ang pinakamabuti sa Diyos, kasama mo ang Diyos. Pero pag pinalikuran mo ang pinakamabuti, mapapahama ka. Wala tayong nakita na ang Panginoon ay hinabol yung lalaki. Hindi siya hinabol. Binayaan niya. Free will niya yun. Kaya sa unang pagkalikot mo sa mga bagay na mabuti, wala kang makikita ng epekto. Hindi mo agad makikita yun. Pero darating ang panahon, makikita mo, lumok ka na. Nahirap ka nang makaahon. Kaya huwag mong bibitawan, huwag mong tatalikuran ang pinakamabuti. Iluko natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa simple, kaya napangusap paano ang Panginoon ay sasama sa iyo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Piliin mo ang pinakamabuti. Tandaan mo, pinangusap ng ating Panginoon, lawakan mo, ang sabi ng Panginoon. Doon pa sa dulong yaon, sa damong yaon, ilagay mo ang mga tulos mo. Lawakan mo. I-enlarge mo. Palawakin mo ang hangganan mo. At ako ay sasama sa iyo. Di ba yun ang sabi ng Isaiah? At ikaw ay magiging pagpapala sa kalapit bayan. Ikaw ay aking sasamahan. Kaya ang isang taong sinisira nila yung limitasyon nila sa kanilang buhay at pinapalawak nila ang hangganan ng bagong buhay nila. Kung ipili sila ng pinakamabuti, sinasamahan sila ng ating Panginoon. Praise God. Dahil na ating tumayo, awitan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
buhay na kabutihan. Yes, we have this one. Ika'y hawak sa habang buhay. Ika'y mahuli at maray lahat man. At ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Habang inihilig ang awiting ito, nausap ako tungkol sa pagsama natin. Kapag pumipili ka ng pinakamabuti, ibig sabihin kapag pumipili ka ng tama, sasamahan ka ng Diyos. Pero kapag tayo pumili ng pinakamabuti, iiwalay ang Diyos sa iyo. At huwag mo kasama. Kahit pa sinasabi may awitin ng God with us, Emmanuel, hindi mo yung mararanasan sa buhay mo. Nasamahan ka ng Diyos kung pumipili ka ng pinakamabuti at magiging maganda ang kalalabasan ng buhay mo. Sasamahan ka ng Diyos kapag ibinibigay mo sa Kanya ang pinakamabuti. Sasamahan ka ng Diyos kapag ay hindi mo tinatalikuran ang pinakamabuti. Bakos nananatili ka at nagtitiis ka. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Sa mga nasa online, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Mahirap samahan ng isang taong walang relasyon sa Panginoon. Napaka-imposible na isang tao sumama sa isang tao na wala naman siyang relasyon. Ganon din sa ating Panginoon. Kaya kung nais mo sumama ang Diyos sa buhay mo, unang dapat mong gawin, tanggapin mo siya. Kilalanin mo siya at tanggapin mo siya bilang Panginoon na kapagligtas ng iyong buhay. At dahil dito, pangungunahan kita ng isang panalangin ng pagtanggap. Tuturin mo ito yung iyong sariling panalangin sa mga nasa online. Ulitin mo, katagang ito, ang tinatanggap mo hindi isang reliyon, kundi ang ating Panginoon. Ulitin mo, katagang ito, Panginoon, inaamin ko po na sa buong buhay ko, hindi ako pumipili ng tama o mabuti. Basta ang alam ko kung saan ako masaya, yun ang pinipili ko. Pero sa oras na ito, naunawaan ko na dapat alam pumili ako ng pinakamabuti. At ito'y walang iba kundi ikaw. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako, Panginoon, na tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayaan kita na pumasok sa pinakasentro ng aking buhay. At pagkalian ko ako, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo po ako na patuloy kong piliin ang mga bagay na pinakamabuti. Maraming salamat, Panginoon, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, binubuksan ko ang altar. Humingi ka ng karunungan sa Panginoon na pumili ka ng may katalinuhan. Pumili ka ng pinakamabuti sa buhay mo. At ibigay mo ang inaakala mong pinakamabuti. Ang Diyos na nangungusan sa atin, ibinubulog ka sa inyong puso ang pinakamabuti. Huwag mong ipatamot. Ang pinakamabuti ibigay mo sa Diyos. Huwag sa kung sino man. At higit sa lahat, huwag kang tatalikod sa pinakamabuti. Huwag mong tatalikuran ng Panginoon. Ano nga problema, pagsubok ang dumaan sa iyong buhay, huwag mo siyang talikuran. Magtiwala ka sa Kanya at papapangyarihin niya ang lahat ng bagay. Lord, mangusap ka sa kakaluluwang ito. Bigyan mo po sila ng karunungan, sila ng karunungan, pumili ang naayon sa kaluluwang. Ang pinakamabuti na
anak. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong anak. Namusap ka sa kanyang buhay. Gusto siya siya ang marunungan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang anak. Yes, O God, namusap ka sa kanyang buhay. Turuan mo siya ng pinakamalaki sa buhay. Yes, O God, pagpalain mo ang iyong anak. Yes, O God, bless mo po. Huwag mong aring napakabigat ang sinasabi ng Panginoon. Ang lalaking mayaman, inarin niyang na napakabigat ng kanyang sinasabi. Ipagbili mo ang lahat mong ari-arian. Ibig sabihin nun, ipagbili mo ang lahat ng iyong pinagtitiwalaan sa buhay mo. Ipagbili mo. Huwag mong ariin. Para sa lalaking mayaman, napakabigat na pangungusap. Magtiwala ka sa Diyos at sasamahan ka ng Panginoon. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.